shop ko. That was yung mga second year na po ng pandemic. So, ayan, nandyan na. Kasi totoo naman din, sir. Sabi nila, nung first year ng pandemic, may mga pera pa. Nung nag-second year na, wala na. So, wala na bumibili ng damit. They're focused na lang sa food. Food na instead of buying clothes and food na lang po. So, doon na. Yung struggle, nandun na. Doon na yung mga utang, di ba, sir? Ayun na. So, umiyak na ako kasi wala akong walang sales. Tapos, andito pa silang lahat. Si Alex tumatao, umiiyak na yan. Kasi talaga pong so sabi niya, "Hayaan mo, mama. Ako magbibigay sa'yo ng puhunan." Yun nga po. Pero wala pa yung yung kanyang Wala pa po. Facebook. Wala pa po. Talaga pong nag-start sa 100 pesos na try ko mag-vlog. So yun na nga, sir. Hindi po na-expect. Unexpected. Sobrang bilis. Sobrang bilis. Opo. Parang yun po yung mga times na nung nag-monetize na siya, hindi pa lang matured yung page, pero weeks pa lang, na-reach niya na yung minimum na 10,000, yung minute views, na nakuha niya na. Tapos nandiyan na yung times na kinikwenta na namin per cents. Ito na may 20 cents ka na sa isang video mo. And then pumalo na lang, di na kami makapagkwenta, sir. Parang panaginip, gano'n, no? Hanggang ngayon po. Tuloy-tuloy, di ba? Actually, hanggang ngayon po, hindi po namin in-expect tong ganitong buhay. Sabi kami, ganito pala. Sabi kami, ganito pa pala. Hindi mo kailangan maging multimilyonaryo or maging presidente ng bangko, maging presidente ng malaking kumpanya para ma-experience mo lahat ng ito. Di ba po, parang hindi naman po ganun kabongga yung buhay namin, pero iba yung nandyan na eh. Hindi matutulog ka. Wait, bukas ang kayo. Coming from, wala talaga, zero, di ba? Wala Bigla ngayon, talaga. overwhelming yung pasok ng mga Sobra po. Tapos pati mga business namin, okay. Mga anak ko, okay. Parang, sabi ko parang, ano ba ito? Panaginip ba ito? Ayoko mag-isip. So, rewind lang tayo ng konti pa, no? Yes. Mag-backtrack lang tayo. Dati kang OFW. Yes po, OFW. Tapos, 2 months lang yun, sir. Hindi ko kinaya. Parang, ano ba tawag doon? Yung culture shock. Kasi kahit pa paano mo noon, naka-experience din ako may kasama sa bahay. Tapos, dadating ako sa point na ako yun. Na tayo naman, hindi tayo ganun mag-treat sa mga kasama natin sa bahay. And then, pagdating doon, parang, hello, andyan lang, ipapaabot sa'yo. Tapos yung mga bata, medyo matitigas ang ulo. Parang, tipong tatakbo ka. Pag tumakbo, takbo ka rin. Nasasaktan ka ng mga bata. Nananakit po. So ngayon, pag binabalik-balikan mo yung mga pangyayari niyan, at ikukumpara mo yung buhay mo ngayon, ano naisip mo? Siguro kung hindi din namin pinagdianan yung lahat ng hirap na yun, hindi rin namin ma-experience yung luwag ngayon. Kasi kumbaga itong mga bata ko po, sir, kung hindi nakaranas ko ng hirap at hindi ko ipinaranas yung gano'n na hindi pwede. Kumbaga, ganito dapat, pinaghihirapan lahat ng bagay. Kumbaga, dapat marunong kayo madiskarte. Ito na po.